Si Kurt ay hindi ang iyong karaniwang walang silbing bida. Mas malala pa siya roon. O, sa madaling salita, hanggang sa matuklasan niya na may taglay pala siyang mga kamanghamanghang tagong kakayahan. Nagsisimula ang kwento sa isang malayong maliit na bayan kung saan isang S-ranked na halimaw na lobo ang umatake. Ginastos ng mga taga-nayon ang kanilang buong ipon para kumuha ng isang adventuring party upang iligtas ang kanilang walang kwentang buhay. Ang party na ito ay tinatawag na Flaming Dragon Fang na binubuo ng 3 matapang na adventurer at, oo, tama ka, ang walang kwentang talunan na si Kurt na wala namang karapatang nandoon. Siyempre, inuuna ng halimaw ang mga mahihina at agad nitong itinulak si Kurt palayo sa labanan. Ngayon na wala ng pabigat, mabilis na tinalo ng mga bayani ang halimaw at napasuko ito. Ang 3 magigiting na bayani ay sina Bandana, ang ranger, Golnova, ang nag-aapoy na mandirigma, at Marleyfist, ang manggagamot. Matapos ang pangyayaring ito, naging kilala ang grupo bilang mga bayani na pumigil sa isang kalamidad. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ng isang walang silbing talunan sa isang grupo ng mga bayani? Baka itanong mo yan? Sa totoo lang, si Kurt ang may pinakamahirap na trabaho sa lahat. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay ng mga bayani habang abala sila sa pagliligtas ng mundo. Sa madaling salita, siya ay isang housewife. Halimbawa, kapag hindi nasisiyahan ang mga bayani sa pagkain, pinipilit nilang si Kurt ang magluto ulit ng mas masarap na ulam. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binanggit ni Bandana na ito na ang huling beses na matitikman nila ang luto ni Kurt dahil napagpasyahan ng kanilang pinuno na si Golnova na sipain siya palabas ng party. Sa tingin nila, hindi sapat ang kakayahan ni Kurt sa pagluluto upang manatili sa isang kilalang party na tulad nila. At dahil napakawalang silbi niya, hindi man lang niya kayang talunin ang isang slime ng mag-isa. May iba pang dahilan ang mga bayani. Nais nilang maging mas malakas at para magawa ito, kailangan nilang kumuha ng isang magi dahil wala pa silang ganoon sa kanilang grupo. Ngunit dahil sa mga batas ng mundong ito na naglilimita ng bilang ng mga miyembro ng isang party sa 4, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggalin si Kurt. Nagmakaawa si Kurt kay Golnova na pag-isipang muli ang kanyang desisyon, ngunit sinipalang siya nito sa sikmura. Wala ni isa sa mga bayani ang naawa sa kanya. Sa halip, pinagtawanan pa siya ng mga ito. At sa gayon, si Kurt ay opisyal nang nawala ng trabaho. Katulad ng karamihan sa inyo na nagsasabing, kapatid bumagsak at unang sa mga video ko. Gayunpaman dahil wala nang mapupuntahan, bumalik si Kurt sa lungsod upang maghanap ng trabaho at nagtungo sa isang lugar na tinatawag na Hello Hello Workstation. Doon sinalubong siya ng isang kakaibang tagatanggap na nangolekta ng kanyang personal na impormasyon at pagkatapos ay nagsagawa ng pagsusulit ng kakayahan upang makita kung gaano siya kalakas at kung mayroon siyang mga nakatagong talento. Karaniwan, ang ranggo ay mula SSS hanggang D. Ngunit nang lumabas ang resulta ni Kurt, nalaman na nakuha niya ang grado na G sa lahat ng pagsusulit na kanyang kinuha, na nangangahulugang wala siyang kahit anong kakayahan sa labanan. Lubos itong kahiya-hiya, ngunit sinabi ng tagatanggap kay Kurt na huwag mag-alala. Tiwala siya na may ilang mga trabahong pangkalakalan na kahit isang talunan tulad niya ay magagawa. Bukod pa rito, may iba pang mga pagsusulit ng kakayahan na maaaring kunin ni Kurt, tulad ng paggawa ng mga sandata o alchemy, kaya hinihikayat siya ng tagatanggap na subukan ang mga ito kaysa sumuko. Sa kasamaang palad, ang mga tekniko na responsable para sa mga pagsusulit na iyon ay kasalukuyang nasa pahinga, kaya't kailangang maghintay si Kurt hanggang sa susunod na linggo upang kunin ang mga ito. Matapos malaman na nangangailangan ng pera ang bata ngayon, nagpasya ang tagatanggap na italaga siya sa isang trabaho sa konstruksyon at ipinadala siya sa kalapit na bayan bilang isang manggagawa upang tumulong sa pagkukumpuni ng mga pader ng bayan. Agad na nagtungo si Kurt at nakipagkita sa isang tagakuha ng manggagawa. Nalabis na nadismaya nang makita na ang istasyon ng trabaho ay nagpadala ng isang payat na bata sa kanya. Ngunit dahil kulang ang kanyang grupo ng mga manggagawa, hindi na siya nagreklamo pa at binigyan si Kurt ng gawain na gumawa ng semento sa lupa at pagkatapos ay ayusin ang mga pader gamit ito. Nagpasya si Kurt na ibuhos ang kanyang mana upang mapatibay ang semento, kahit na walang binanggit ang tagakuha ng manggagawa tungkol doon at agad siyang nagsimulang magtrabaho. Bumalik ang tagakuha ng manggagawa makalipas ang 3 oras at lubos na namangha nang malaman na naayos ni Kurt ang isang katlo ng kanlurang pader ng mag-isa. Wala namang kahit anong kagamitan si Kurt, kaya't nagtataka ang tagakuha ng manggagawa kung paano nagawa ng bata iyon.
Ipinaliwanag ni Kurt ang proseso, ngunit hindi pa rin maunawaan ng tagakuha ng manggagawa kung paano ito nangyari. Gayunpaman, dahil mahusay si Kurt sa gawaing ito, napagpasyahan ng tagakuha ng manggagawa na kunin siya bilang permanenteng empleyado at binigyan siya ng malaking halaga ng pera bilang bayad, na sinasabing may bonus siya para sa mahusay niyang pagganap. Lubos itong nagbigay ng motibasyon kay Kurt na magbigay ng mas pinakamahusay na pagsisikap. Sa loob ng susunod na 3 araw, naayos ni Kurt ang kanlurang at hilagang mga pader ng mag-isa. Ngunit sa halip na humanga, nainis ang tagakuha ng manggagawa at tinanggal siya. Ipinaliwanag niya na ang pagkukumpuni ng mga pader ay nilikha upang magbigay ng trabaho sa mga nahihirapan sa pinansyal. At kung magpapatuloy si Kurt sa pagtatrabaho roon, mawawalan na ng trabaho ang iba. Naniniwala ang tagakuha ng manggagawa na si Kurt ay may mga kasanayan sa paggawa na karapat-dapat sa ranggong SS. Kaya pinayuhan siya ng tagakuha ng manggagawa na maghanap ng trabaho sa kabisera at pinaalis siya pagkatapos ibigay ang bayad para sa araw na iyon. Hindi maintindihan ni Kurt kung totoo ba ang sinabi ng tagakuha ng manggagawa o kung simpleng pambobola lang ito, kaya't nagtungo siya sa workstation upang humingi ng gabay mula sa tagatanggap. Hindi pa rin dumarating ang mga tekniko, kaya't kakailanganin niyang maghintay ng ilang araw pa bago makuha ang kanyang pagsusulit ng kakayahan. Ngunit dumating ang isang oportunidad sa anyo ng isang babae na nagngangalang Yulicia, na desperadong nangangailangan ng isang minero. "Hintay, ikaw ba yan, Drake?" Biro lang lumapit si Kurt kay Yulicia na sinasabing dati na siyang nagtrabaho sa minahan. Ayaw sanang kumuha ni Yulicia ng isang payat at mukhang walang silbing bata. Ngunit sa parehong oras, wala siyang sapat na pera upang kumuha ng isang matipuno at malakas na duwende. Dahil limitado ang kanyang mga pagpipilian, napagdesisyonan niyang kunin si Kurt. Habang umaalis si Kurt kasama si Yulicia, nalaman ng tagatanggap na binayaran si Kurt ng napakalaking 200 gintong barya ng tagakuha ng manggagawa sa konstruksyon, na ikinagulat niya at nagtaka kung paano ito posible. Sa sobrang pagkabigla, nawalan siya ng balanse at natumba sa isang tumpok ng mga sako ng buhangin na ginagamit upang sukatin kung gaano kalakas ang mana ng isang tao. Ipinaliwanag ng kasama niya na habang mas maraming mana ang mayroon ng isang tao, mas bumibigat ang mga sako na ito. Ngunit ang problema ay wala pang sinuman ang naging sapat na malakas upang ma-activate ang mga ito, kaya't itinuturing nila itong walang halaga at sinabi sa tagatanggap na ilabas ang mga ito. Habang sinusubukan ng tagatanggap na buhatin ang isa sa mga sako, napansin niya na mas bumigat ito. Naalala niya na kanina ay binuhat ni Kurt ang isa sa mga sako na ito, kaya't napagtanto niya na malamang ay may malaking dami ng mana si Kurt, marahil higit pa sa inaakala nila. Samantala, lumipas ang maraming oras habang naglalakbay si Kurt at ang kanyang employer na si Yulicia patungo sa mga bundok. Nang lumubog ang araw, dinala ni Yulicia si Kurt sa kanyang campsite. Mayroon lamang isang tent, kaya sinabi niya kay Kurt na ibahagi ito kasama niya para sa gabi. Ngunit tumanggi si Kurt, sinasabing hindi siya magiging komportable na manatili ng matagal kasama ang isang kaakit-akit na babae tulad niya. Binanggit pa niya nang may pahiwatig na hindi pa siya nakakakita ng isang taong kasing ganda niya, kahit na naglakbay na siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahilan para mamula si Yulicia na parang kamatis. Inakala niya na sinusubukan lang siyang bulahin ni Kurt dahil hindi naman niya iniisip na siya ay kaakit-akit. Upang baguhin ang usapan, binigyan niya ito ng pinakuloang patatas para sa hapunan. Laking tuwa ni Kurt. Matagal na mula noong may nagluto para sa kanya kahit na ito ay simpleng pinakuloang patatas lang. Kumain silang dalawa at lalong sumaya si Kurt sa pakiramdam ng pagiging tinatrato bilang kapantay dahil ang mga dating kasamahan niya sa party ay hindi naman kasamang kumakain sa kanya. Lubos niyang nagustuhan ang luto ni Yulicia at binigyan siya ng maraming papuri. Hula ko may kinalaman ito sa mangyayari ilang sandali pa sa loob ng tent. Kinagabihan, sinubukan ni Kurt ang lahat ng paraan na alam ng sangkatauhan upang makatulog, ngunit nabigo siyang ipikit man lang ang kanyang mga mata. Nagtaka siya kung gising pa rin si Yulicia, kaya bumaling siya upang tingnan ito. Ngunit laking gulat niya nang makita na mahimbing na itong natutulog, na nakabukas pa ang kanyang kumot ng maluwang. Nagulat si Kurt sa nakita at halos mapasigaw, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili at sinubukang pakalmahin ang kanyang emosyon. Mabilis siyang bumangon bago maging mas komplikado ang sitwasyon at naisip niya kung masyado bang mapagkakatiwalaan si Yulicia para magtiwala sa isang estranghero. Habang lumalabas siya ng tent, iminulat ni Yulicia ang kanyang mga mata na nangangahulugang gising pala siya sa buong oras.
Pagkatapos, ibinunyag niya sa atin na sinadya niyang hindi magsuot ng kahit anong damit upang subukin kung si Kurt ay isang uri ng lalaki na susubukang samantalahin siya. Ngayon na napagtanto niyang mabuting tao si Kurt, makakasama niya ito ng walang anumang pag-aalala sa buong linggo. Binanggit din ni Yulisha na sa tingin niya ay cute si Kurt, kaya naman nais niya rin siyang asarin paminsan-minsan. Aba, Ginang, sigurado ka bang nais mong kumuha ng minor na may O? O baka naman ang ibig mong sabihin ay yung may E? Kinabukasan, nagising si Yulisha, lumabas ng tent, at nakita niyang si Kurt ay mahimbing pa ring natutulog. Napagtatanto niyang nasa labas ito sa kagubatan, buong magdamag. Napansin niya rin ang kanyang balabal na nakalapag malapit doon na may isang nasirang buttons na ngayon ay naayos na. Naisip niya kung mali ba ang taong inupahan niya para sa trabahong ito dahil masyado naman yata itong puki para magtrabaho bilang isang minero. Gayunpaman, ginising niya si Kurt at sinabihan itong maghanda dahil muli silang maglalakbay papunta sa mga bundok. Binanggit din niya na kailangan nilang magmina ng sapat upang kumita ng hindi bababa sa 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Nagtanong si Kurt kung napagdesisyonan na ba ni Yulisha kung saan sila maghuhukay at sumagot naman siya na wala pa siyang napili ngunit mas gugustuhin niyang magmina malapit sa kanilang campsite. Hindi sa tingin ni Kurt na magandang ideya ang paghuhukay ng basta-basta dahil napakababa ng tsansa na makahanap ng mga bihirang mineral o kahit anong mineral man lang. Mukhang nakuha lang ni Yulisha ang kanyang kaalaman sa pagmimina mula sa paglalaro ng Minecraft at wala talaga siyang alam kung paano gumagana ang mga bagay sa totoong mundo. Kaya't ipinaliwanag ito ni Kurt sa kanya at kinuha na rin niya ang responsibilidad na maghanap ng tamang lokasyon. Matapos maghanap sa paligid, natagpuan ni Kurt ang isang quarry at agad nagsimulang maghukay. Sa loob lamang ng ilang minuto, natuklasan niya ang isang bato na sinasabing naglalaman ng mga mineral. Ginamit niya ang kabilang bahagi ng martilyo upang basagin ito at doon tumambad ang ilang mga kristal na gemstone sa loob. Ang bawat isa sa mga kristal na ito ay madaling maibebenta sa halagang 3 gintong barya at dahil may higit sa 4 dito, nangangahulugan ito na naabot na ni Yulisha ang kanyang target na 10 gintong barya para sa linggo. Pero sabi nga, hindi mo dapat tinatanggihan ang swerte kapag kumakatok ito sa pintuan. Kaya't sinabi ni Yulisha kay Kurt na ipagpatuloy lang ang paghuhukay. Makalipas lamang ang ilang oras, nahukay na ni Kurt ang lahat ng mga gemstone sa quarry. Iminungkahi ni Yulisha na ibenta na nila ang lahat ng mga ito. Ngunit tumutol si Kurt, sinasabing mas maliit ang mga gemstone na ito kumpara sa mga unang kristal na nakuha niya. Naniniwala si Kurt na mas mabuting gawing mga magic crystal ang mas maliliit na gemstone. Ayon kay Yulisha, mayroon lamang wala pang 10 tagagawa ng magic crystal sa buong kaharian na may kakayahang lumikha ng mga ito. At kahit ang pinakamaliit na kristal ay nangangailangan ng mahigit 1 oras upang gawin. Ngunit ginawa ito ni Kurt kaagad na nagpatulala kay Yulisha. Ipinunto niya ito kay Kurt, ngunit hindi niya inakala na may espesyal na talento si Kurt. Sa halip iniisip ni Kurt na gumagamit lang ng isang banal na teknik ang mga tagagawa ng magic crystal. Napagtanto ni Yulisha na hindi talaga magkatugma ang kanilang pag-iisip. Ngunit sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag sa halatang tanga, hinayaan na lang niya si Kurt na magtrabaho ng mapayapa sa natitirang bahagi ng araw. Pagdating ng gabi, napagpasyahan ni Yulisha na bumalik sa lungsod upang ipagpalit ang mga materyales na nakolekta ni Kurt. Samantala, iminungkahi ni Kurt na manatili sa campsite dahil nais niyang gawin ang ilang mga gawaing bahay. Kalaunan, sa lungsod, hinarang si Yulisha ng mga kabalyero at tinanong dahil wala siyang anumang opisyal na dokumento na nagpapatunay kung saan niya nakuha ang mga magic crystal, kaya't naging kahina-hinala ang kanyang kilos. Ayaw ni Yulisha na isumbong si Kurt, kaya ginamit niya ang kanyang nakatagong alas at ipinakita ang isang sagisag sa kabalyero. Ibinunyag niya na isa siyang adventurer na direktang nagsisilbi sa maharlikang pamilya, kahit ang totoo'y dati lang siyang naglingkod sa kanila. Gayunpaman, ginamit niya ang pribilehiyong ito upang kumbinsihin ang kabalyero na payagan siyang gumamit ng teleportation gate dahil kailangan niyang agarang makapunta sa kabiserang Maharlika. Pagdating niya roon, bumisita si Yulisha sa isang tindahan upang ibenta ang mga magic crystal at nalaman mula sa tagapamahala ng tindahan na ang mga ito ay may 10 beses na mas maraming mana kaysa sa karaniwan, kaya ang halaga ng bawat isa ay katumbas ng 10 gintong barya. Sa kabuuan, kumita si Yulisha ng 500 ginto sa pagbebenta ng lahat ng ito. Bago siya umalis, pinayuhan siya ng tagapamahala na huwag ibenta ang mga ito sa ibang lugar dahil maaaring lokohin siya ng iba. Nagtanong din ang tagapamahala tungkol sa gumawa ng mga kristal na ito
naniniwalang ang isang taong may ganitong galing ay nararapat lang na nagtatrabaho para sa kaharian. Ngunit si Ulysses, na ayaw ibunyag ang pagkatao ni Kurt nang walang pahintulot nito, ay tumangging sumagot. Hindi sumuko ang tagapamahala at iniutos sa kanya bilang Royal Court Mage na ibunyag kung sino ang gumawa ng mga ito. Ngunit patuloy na tumanggi si Ulysses, kaya't nagbigay ng huling alok ang tagapamahala. Nais nilang italaga si Kurt bilang direktor at honorary count ng kaharian, bagay na lubos niyang ikinagulat. Agad na nagtungo si Ulysses sa workstation, ibinagsak ang kanyang mga kamay sa counter at humingi ng paliwanag mula sa receptionist. Sino ba talaga ang lalaking ito? Gamit ang kanyang autoridad, kinuha ni Ulysses ang mga dating record ni Kurt mula sa receptionist at hindi siya makapaniwala nang makita niyang G-rank lamang ang nakuha nito sa aptitude test. Gayunpaman, ibinigay niya ang 500 gintong barya sa receptionist at iniutos na ideposito ito sa account ni Kurt. Bago umalis, ipinagbawal din niyang magbigay ng anumang impormasyon tungkol kay Kurt sa sinuman. Pagbalik niya sa kampo, nagulat siyang makitang na-transform ni Kurt ang buong lugar na parang isang bukirin sa loob lamang ng wala pang isang araw. Seryoso, sino nga ba talaga ang lalaking ito? Sa susunod na sandali, makikita natin ang grupo ng Flaming Dragon Fangs na nahihirapan laban sa isang higanting nilalang. Humihiling si Golnova na pagalingin siya matapos masugatan sa laban, ngunit hindi talaga ito magawa ni Marlifus. Habang pinipigilan niya ang mga pag-atake ng masasamang puno, tinanong ng pinuno kung hindi ba marunong gumamit ng apoy na mahika ang bagong dating. Ngunit nagrereklamo ang binatilyo na si Golnova mismo ang nagsabi na kaya niya ito. Narinig ni Bandana ang pagtatalo mula sa labas at naisip niya sa sarili na tapos na ang grupong ito. Pagkatapos nito, nagulat si Kurt nang malaman niyang gusto nilang siya ang maging direktor ng Royal Magic Technology Lab, ibig sabihin ay tatanggap siya ng marangal na pagtrato. Ipinaliwanag ni Ulysses na ang taong hiniling niyang mag-eksamin ng mga mahiwagang kristal ay isang mahikero ng korte ng hari bilang libangan. Dahil dito, kinilala ni Kurt na isa itong napakagandang alok, ngunit sa huli ay tinanggihan niya ito. Sa loob-loob niya, iniisip niyang hindi niya nakikita ang sarili sa isang posisyong mas mataas sa iba, bukod pa sa nakukonsensya siya para sa Flaming Dragon Fangs. Sa labas, sinabi niya sa kanyang kaibigan na ang pangunahing papel niya ay magtrabaho roon, at pagkatapos ay tinanong kung sapat ba ang kita mula sa pagbebenta ng mga kristal para sa buwis. Sumagot siya na naibenta niya ito sa magandang halaga, ngunit hindi siya ang lumikha ng mga ito. Sa katunayan, kumuha siya ng kaunting ginto bilang bayad sa pag-asikaso at idiniposito ang natitira sa account ni Kurt. Iniisip niya na hindi naman talaga kailangan iyon, pero iginigiit ni Ulysses na kailangan dahil masyado siyang makokonsensya kung tatanggap siya ng ganoon kalaking halaga. Sa anumang kaso, balak ng babae na ipagpatuloy ang pagmimina at umaasa siya na mananatili sa kanyang tabi ang binata sa bagay na ito. At agad namang na-excite si Kurt, lalo na't nakatagpo siya kahapon ng tila promising na ugat ng mineral. Gayunpaman, nag-aalala ang boss kung ilang oras lang siya nakapagpahinga at ipinaalam niya rito na 6 na oras siyang natulog. Sa kanyang pagkagulat, dahil siya mismo ang nagtayo ng bahay at kaunti lang ang kanyang tulog, iniisip ni Kurt na galit ito. Dahil masyado siyang natulog, lalo na't dati ay 4 na oras lang siya natutulog bawat araw kasama ang Flaming Dragon Fangs. Kaya naman, nangako siyang babawi siya para sa labis na pagtulog. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala ni Kurt ang babae sa isang lugar na sa palagay niya ay mainam para sa pagmimina. Inamin ni Ulysses na wala naman siyang nakikitang espesyal. Kaya ipinaliwanag niya na, batay sa topografiya ng bundok, tiyak na may deposito ng mineral sa ilalim. Pero hindi dapat humigit sa 50 metro ang lalim ng paghuhukay ni Ulysses. Akala niya ay maghuhukay silang dalawa, kaya ipinaliwanag ng empleyado na plano niyang hukayin ang lugar sa paligid, kung saan niya natagpuan ang malaking kristal kahapon. Makaraan ng ilang oras, nakatagpo ang boss ng isang napakahalagang tupas at napasigaw sa tuwa. Inaakalang ito ay nagkakahalaga ng mga 3 gintong barya, lalo na't gagawin itong mahiwagang kristal ni Kurt ng libre kung hihilingin niya na makakatulong sa kanyang makamit ang target. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaunting pagnanasa para sa minero, ngunit agad niya itong pinagalitan ng sarili at itinaboy ang damdaming iyon. May ngiti sa kanyang mukha. Sinundan ni Ulysses si Kurt, iniisip na malamang ay nakagawa na ito ng buong minahan sa ngayon. At totoo nga, nakapagtayo na ang binata ng isang minahan sa maikling panahon. Pumasok si Ulysses at napansin ang labis na liwanag. Saka na itanong sa sarili kung hindi na ba nila kailangan ng parol dahil sa nagniningning na lumot. Kahit papaano,
Natakot siya nang mapagtanto niyang napakalawak ng lagusan sa isang surreal na paraan at imposibleng ang batang iyon lang ang nakagawa ng ganoon kalaki sa ganitong kaikling panahon. Sa sandaling iyon, dumating ang binanggit at nagreklamo na puro walang silbing bato lang ang nahukay niya kasama ang maliliit na piraso ng mineral na hinahanap niya. Tiningnan ni Ulysses ang mga walang silbing bato, ngunit kinilala niyang maganda naman talaga ang itsura ng mga ito. Sumang-ayon si Kurt, pero dahil marami ang mga iyon, hindi gaanong mahalaga ang mga batong mithril. Pagkarinig ng pangalan na iyon, hindi makapaniwala ang boss dahil ang mithril ay hindi lamang mas mahal kaysa sa ginto, kundi mas mahal pa sa platinum. Sa pagkamausisa, binanggit ni Kurt na sobrang karaniwan ng batong ito sa nayon na pinanggalingan niya, kaya itinatapon lang ito ng mga tao. Nagulat si Ulysses at tinanong kung anong mineral ba talaga ang hinahanap niya, at sumagot siya na orichalcum iyon. Naalala ng babae na ito ang maalamat na mineral na kilala bilang metal ng mga Diyos, at hindi niya alam na may ganito pala sa bundok na ito. Habang hawak ang isang sample, binanggit ni Kurt na posible naman talagang makakuha ng ganitong bagay, kahit saan, basta't kaya mong maghukay ng sobrang lalim sa lupa. Ngayon, hindi na sigurado ang babae kung ano ang iisipin, kaya tinanong niya kung nagawa ba talaga ng taong ito na humukay ng ganoon kalalim sa loob lamang ng 8 oras tapos ay bumalik pa sa ibabaw. At sumagot siya ng oo na para bang ito ang pinakasimpleng bagay sa mundo. At hindi lang niya hinukay ang butas, isinarapan niya ito dahil masyado itong delikado kung iiwanang bukas. Dahil doon, maingat na pinagmasdan ni Ulysses ang paligid at napansin niyang tinawid ng empleyado ang buong bundok sa pamamagitan ng lagusang ginawa niya. Sa wakas, makalipas ang 2 araw, natapos ni Kurt ang pagmimina at bumalik sila ni Ulysses sa Samala at ang tunel na ginawa niya ay nagawang pagdugtungin ang lungsod na ito at ang lungsod ni Lord Takon. Dahil dito, pinayagan ni Ulysses ang mga miyembro ng Merchants Guild na gamitin ito kapalit ng bayad para sa maintenance at sa pamamagitan ng perang ito ay mababayaran ng babae ang mga buwis. Sa isang punto, habang naglalakad sa kalye, nilapitan si Kurt ni Bandana na nagsabi sa kanya na hindi na siya bahagi ng Flaming Dragon Fangs matapos ang ilang mga pangyayari. Naalala niya na isang araw, kumain si Gulnova sa isang kilalang kainan at umalis ng hindi nagbabayad dahil sa palagay niya ay napakasama ng pagkain. Nang makasalubong niya si Bandana sa kalye, gusto niyang malaman kung meron pa bang natirang smoked meat na niluto ni Kurt, pero naalala niya na kinain na lahat ito ng kanilang team leader. Pagkarinig nito, itinapat ng lalaki ang kanyang espada sa kanyang tauhan at inutusan siyang ibalik ang bata at ayos lang daw na masaktan ito ng kaunti kung tatanggi itong magluto. Kalmado, tiniyak ni Bandana na gagawin niya ang kanyang makakaya at gamit ang kanyang bilis, kinuha niya ang teleportation crystal ng boss ng hindi nagpapaalam. Pagkaalis niya sa eskinita kung saan niya natagpuan si Gulnova, nakita niyang may mga gwardyang naghahanap sa kanya dahil sa gulo sa kainan at naisip niyang masuwerte si Marlifus na tinawag ng simbahan. Sa huli, tama nga siya. Nagkawatak-watak ang grupo at nagpasya si Bandana na dadalawin na lang ang kanilang leader kapag gusto niya. Habang iniisip ito, nagpasya si Bandana na isantabi na lang ang buong gulo at simpleng sinabi na tinanggal siya dahil ayaw rin niyang madamay ang binabantayan niyang tao sa gulong ito. Pagkarinig nito, pinagsisihan ni Kurt na hindi pa siya makabalik sa Dragon Fangs sa ngayon. Sa totoo lang, labis niyang hinahangaan si Gulnova at lubos ang kanyang pakiramdam ng pagkakautang dito. Di kalaunan, binanggit ni Bandana na may kakilala siya mula sa isang pagawaan na nangangailangan ng tulong. Ayon sa kanya, 15 lamang ang mga Eitler Meister na may opisyal na pahintulot sa buong bansa at isa sa mga mahalagang figurang ito ang may problema. Makabubuti kung makakatulong si Kurt. Labis na nagulat at natuwa ang binata na maituring na kapakipakinabang, kaya agad siyang pumayag na tumulong at ibinigay ng babae ang address sa kanya, dahilan para dali-dali siyang tumakbo patungo sa lokasyon. Naiwang mag-isa, naisip ni Bandana na ang pagiging apprentice ng dakilang pantas ay hindi madaling bagay. Habang papunta sa misyon, naalala ni Kurt na ang mga pagawaan na kilala bilang Eitlier ay mga pasilidad na pangunahing gumagawa at nagbebenta ng mga gamot, mahiwagang espada, mahiwagang kagamitan, at katulad na bagay. Ang pinuno ng isang opisyal na kinikilalang Eitlier ay tinatawag na Eitlier Meister at autorisadong bumuo ng mga bagay na ito at itinuturing na may katumbas na ranggo ng isang Viscount. Sa totoo lang, walang kaalam-alam ang binata na may ganoong tao pala sa lungsod na ito. Di naglaon, dumating siya sa address na nakasulat sa papel na ibinigay sa kanya ni Bandana. Mukhang karaniwan lang ang bahay,
ngunit may karatulang nakasulat, Atelier Ophelia. Nang kumatok siya, isang napakabatang babae na siguradong masyado pang bata para maituring na master, ang nagbukas ng pinto. Nang makita ang gulat sa mukha ng tao, inisip ng dalaga na ganoon ang reaksyon niya dahil hindi siya sanay makitungo sa mga duwende, kaya ipinaliwanag ng binata na hindi iyon ang dahilan at tinanong kung siya ba ang master ng Atelier. Sinabi niya na siya si Michelle Lalacada, ang assistant ng boss. Sabi ni Kurt na dumating siya para tumulong sa rekomendasyon ni Miss Bandana at ang assistant na tuwang-tuwa na may katuwang na sa wakas ay agad siyang hinila papasok. Pagdating nila sa pinagtatalunang lugar, tinakpan ni Kurt ang kanyang ilong dahil sa mabahong amoy. Ang totoo, kailangan lang talaga nila ng taong maglilinis ng kusina at napangiwi si Kurt nang mapagtanto niyang hindi talaga siya itinuturing, nakapakipakinabang sa direktang pagtulong sa Atelier. Pagkatapos, tinawag si Michelle ng boss at naiwan ang binata na mag-isa sa kalat. Walang pag-aalinlangan, tinapik niya ang kanyang dibdib, nagsuot ng apron at nilinis ang buong gulo sa loob lamang ng 30 minuto. Hindi sigurado sa susunod na gagawin, sinundan niya ang dinaanang landas ni Michelle at hinabol siya hanggang sa kumatok siya sa isang pinto kung saan siya pinayagang pumasok. Ngunit sa loob ay may dalagang nakasuot ng mas kaunting kasuotan kaysa sa nararapat. Litong-lito, tinanong niya kung sino siya at nagpakilala si Kurt ng nagulat, humihingi ng paumanhin sa pagpasok sa ganoong sitwasyon. Hindi naman ito gaanong ininda ng babae at sinabi niyang si Lady Ophelia ay nasa silong. Sa sandaling iyon, napansin ni Kurt ang isang sumpang marka sa tiyan ng babae at nagtanong kung maaari niya itong tingnan ng mas malapitan. Sa kanyang pahintulot, hinawakan niya ang marka at napansin niyang wala itong nararamdamang sakit. Malamang dahil nilamunan ng sumpa ang malaking bahagi ng kanyang katawan, kaya halos wala na siyang nararamdaman. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang kanyang tiyan dahil umuungol ito sa gutom. Kaya naman, nag-alok si Kurt na ipagluto siya ng kaunting magaan na pagkain. Pagdating sa kusina, napagtanto niyang hinawakan niya ang katawan ng isang hubad na babae at namula siya. At dahil sa pagkabigla, ay nadapa siya sa isang bangkito sa daan at bumagsak ng nakadapa. Samantala, si Ulysses ay nasa isang pagpupulong kasama ang kanyang kaibigan mula sa korte, nais malaman kung ano ang magiging halaga. Nag-alok ang dalagang may lilang buhok ng 50,000 ginto para sa mithril at aurichalcum, dahilan upang pagpawisan ng todo ang negosyante sa laki ng halagang binanggit. Tinanong niya kung ano sa palagay ni Mimiko ang maaaring mangyari kapag nalaman nilang umiiral si Kurt. At diretsong sumagot si Mimiko na maaaring madukot o kahit mapatay ang bata. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung paanong nanatiling hindi kilala ang isang batang kasing bangis nito sa loob ng ganoong katagal. Binanggit ni Ulysses na natanggal siya mula sa Flaming Dragon Fangs na nagpapaalala kay Mimiko na ang leader ng grupong iyon ay kasalukuyang hinahanap ng mga awtoridad. Nais niyang malaman kung ano ang balak ng kanyang kaibigan para sa bata mula ngayon at umaasa si Ulysses na mailalagay siya sa posisyon ng atelier mister dahil mas mabuting limitahan ang kanyang mga kilos kaysa siya ay mapansin ng lahat. Bukod pa rito, gusto rin sana niyang siya ang ma-hire bilang gwardiya, ngunit wala siyang ideya kung paano niya mapapapayag ang binata, lalo na't wala itong kamalay-malay sa tunay niyang kakayahan. Samantala, si Kurt ay kalmadong naghahanda ng pagkain hanggang mapansin niya ang pagdating ni Michelle kasama ang isang matangkad na babae at kapwa sila humanga sa kalinisan ng kusina. Tinanong niya kung siya ba si Lady Ophelia na agad namang kinumpirma ng babae. Humingi ng paumanhin ang binata sa paggamit ng kusina nang walang pahintulot para lamang makapagluto ng lugaw at ipinaliwanag niyang may batang babae sa silid sa likod na gutom na gutom. Nagulat ang master na nakilala na niya ang batang iyon. Kaya agad niyang nilinaw na hindi dapat pag-usapan ng binata ang tungkol sa kanya kaninuman at nangako si Kurt na mananahimik. Dahil dito, binigyan siya ni Ophelia ng malaking halaga bilang kabayaran sa serbisyo niya ngayong araw at hiniling na bumalik siya bukas sa parehong oras. Pag-alis ni Kurt, pinagsisisihan ng master na pinayagan niyang makipag-ugnayan ang batang iyon sa mga estranghero dahil kailangan niyang gawin ang lahat upang hindi lumala ang sumpa. Pagkatapos, nagtungo si Ophelia sa silid ng nasabing bata dala ang pagkain at hiniling na huwag nitong buksan ang mga kurtina sa paraang ginagawa niya sa mismong sandaling iyon dahil baka may makakita sa kanya. Napansin niyang masyadong maluwag ang suot ng dalaga, kaya lumuhod ang master upang tingnan kung paano aayusin ang kanyang pajama hanggang sa marinig niyang malakas ang pag-ungol ng tiyan ng bata at bigla siyang napatawa. Pagkatapos, tumayo siya upang tingnan
kung may lason ba ang pagkain, ngunit iniisip ng dalaga na hindi na ito kailangan, lalo na't ang binatang iyon ang nagluto. Ang kutob niya ay may mabuting puso ang binata at hindi ito gagawa ng masama. Napagpasyahan niyang sira na rin naman ang kanyang katawan dahil sa sumpa at hindi na kailangan ng anumang lason upang tapusin siya sa puntong ito. Tungkol naman sa sumpa, hindi alam ng dalaga kung sino ang nagtapon nito sa kanya, kaya inamin niyang buong buhay niya ay pinagdududahan niya ang lahat ng tao. Ngunit ngayon, kahit minsan lang, nais niyang magtiwala ng buo sa isang tao. Pagkasabi niya nito, naamoy niya ang kaaya-ayang halimuyak ng lugaw at naisip na maaaring naglagay ng mga halamang gamot ang nagluto. Sa unang subo pa lamang, agad siyang na-in-love sa lasa at naramdaman niyang uminit ang kanyang puso. Nang makitang maayos ang lahat, nakahinga ng maluwag si Ophelia at tumungo na sana sa pinto. Ngunit biglang nabilaukan ang batang babae at bumagsak sa sahig. Iniisip ni Ophelia na baka nga nalason ang pagkain, kaya sinimulan niyang sisihin ang sarili sa pagiging pabaya. Habang nilalamon ng matinding galit kay Kurt, nagmadaling kumuha ng antidote ang ginang, ngunit biglang tumayo si Les at sinabing gumaling na siya sa hindi malamang dahilan. Totoo nga, tuluyan nang naglaho ang sumpang marka sa kanyang katawan na lubhang ikinagulat ni Ophelia. Samantala, isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal ang agad na naghinanakit sa kanyang amo dahil nabasag ang sumpa at nangakong muli itong babalangkasin. Gayunman, sinabi ng kanyang nakakataas na hindi na sila maghihintay pa at nagpasya na silang gumamit ng ibang paraan. Sa anumang paraan, kailangang mamatay si Lady Liselot. Sa gitna ng lahat ng ito, dinalaw ni Ophelia si Mimico dahil sa grabing sitwasyon at napansin ang presensya ni Ulysses, ang dating adventurer ng maharlikang pamilya. Inalis ni Lady Liselot ang kanyang hood at agad lumuhod sina Ulysses at Mimico sa harap ng maringgal na presensya ng ikatlong prinsesa. Akala ni Mimico ay may sakit ito, ngunit ipinaliwanag ni Ophelia na isinumpa ang prinsesa ng isang taong nais siyang patayin dahil si Lis lamang ang nag-iisang anak na isinilang mula sa unyon ng kanyang maharlikang kamahalan at ni Prinsesa Francoise, ang babaeng pinakasalan niya mula sa silangan, mula sa imperyong Gurumaku. Kaya naman, ang pag-iral ni Liselot ay isang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Mula rito, naisip ni Ulysses na may isang taong nais sirain ang mapayapang ugnayang ito at idinagdag ni Ophelia na sa pagtatapos ng digmaan ng kanilang bansa laban sa hilagang kaharian, tiyak na may mga taong nais muling maghasik ng alitan. Masayang niyakap ni Mimico ang prinsesa nang makitang maayos ito at umaasa si Lis na maaasahan niya ang tulong ng kanyang mga kaibigan upang matuklasan kung sino ang nagtapon ng sumpa sa kanya. Tungkol naman dito, tiniyak ni Mimico na ang kanyang katapatan ay nasa prinsesa at sa namayapang kamahalan na si Francoise. Pagkasabi niya nito, nagulat siya na nabasag ni Lis ang ganoong makapangyarihang sumpa at masayang ibinahagi ng prinsesa na lahat ng ito ay dahil sa isang lalaking nagngangalang Kurt na labis na ikinagulat ni Mimico at Ulysses. Bagaman hindi ito maaaring iwan sa usapan, hindi pa rin makapaniwala si Ulysses na ang simpleng lugaw ni Kurt ay sapat na upang mabasag ang makapangyarihang sumpa ni Prinsesa Liselot. Ang katotohanang nasangkot si Kurt sa lahat ng ito sa loob lamang ng isang araw mula nang sila'y magkahiwalay ay lalo pang ikinagulat ni Ulysses. Paglipat sa ibang paksa, may mga pinaghihinalaan si Mimico na maaaring nasa likod ng sabwatan upang patayin si Prinsesa Liselot. Dahil sa ang pag-atake ay nasa anyo ng isang sumpa, napagpasyahan ni Mimico na ang may sala ay dapat may kakayahang manggulo sa mga anti-curse ward na nakalagay sa buong palasyo at ayon sa kanyang impormasyong mula sa loob, may 3 taong may kakayahang gawin iyon. Ang unang pinaghihinalaan ay si Sanova Riscats, ang unang general ng hukbong ekspedisyon ng kaharian. Ang pangalawa ay isang lalaking mukhang buong buhay, ay McDonald's lang ang kinakain, si Tristan Manoff, ang obispo ng simbahan ng Poland. At ang pangatlo ay si Isadora Arkmama, ang ikatlong reyna ng kaharian. Ibinigay ni Ophelia ang kanyang opinyon tungkol kay Tristan, na kung siya nga ang may sala, maaaring ginamit niya ang kanyang mga tapat na tagasunod upang guluhin ang mga ward sa silid ni Liselot. Sa kabilang banda, pinaghihinalaan ni Liselot ang kanyang madrasta, ang ikatlong reyna, sa pagsasabing may kalayaan itong gumala sa loob ng palasyo at madaling makakapasok ng hindi napapansin. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang naghihinala kay General Sanova dahil wala itong anumang kakayahang mahika. Ngunit hindi sang-ayon si Ulysses
at itinuturo niyang may malalim na ugnayan si Sanova sa Thieves Guild, isang grupong kilala sa pagkuha ng mga lihim na impormasyon. Maaaring ginamit niya ang kanilang tulong upang guluhin ang mga ward, kaya't lalong mahirap tukuyin kung sino talaga ang salarin. Iminungkahi ni Ophelia na magtayo sila ng bitag sa pamamagitan ng paglikha ng isang Peking Eight-Layer, isang workshop na pamumunuan ng isang Peking Eight-Layer Maester. Sa pagkakataong ito, kakalampas lang ni Liselet sa edad na kinikilala bilang pagtuntong sa hustong gulang. Kinabibilangan ng mga edad 15 sa mundong ito. Ayon sa tradisyon, kailangan na niyang lisanin ang palasyo upang magsanay sa loob ng isang taon. Kaya't balak ni Ophelia na ipadala siya sa Peking Eight-Layer na ito at gagawin nilang pampublikong kaalaman na doon siya magsasanay. Sa bandang huli, susubukan muling saktan siya ng salarin, ngunit bago pa ito makakilos, kakailanganin muna nitong mangalap ng impormasyon tungkol sa Eight-Layer Maester. Upang hadlangan ito, kailangan nila ng isang taong tila hindi umiiral, isang taong walang nakakaalam ng anuman tungkol sa kanya. Sa ganitong paraan, mapipilitang magsaliksik ng husto ang salarin, paulit-ulit na susubukang alamin kung sino ang Maester. Sa paggawa nito, tiyak na mag-iiwan sila ng bakas, mga palatandaang maaaring gamitin ni na Ophelia at ng iba pa upang matukoy kung sino sila. Ang tanging problema na lang ngayon ay kung sino ang dapat nilang piliing gumanap bilang 8-layer Maester. May naiisip na agad si Yulisha na perpektong tao para dito. Ipinakita niya kay Ophelia ang dekalidad na magic crystal na ginawa ni Kurt, na agad nagpagtanto sa lahat na hindi lang siya akma para sa papel. Sobra pa nga ang kanyang kwalifikasyon. Kinabukasan, nagtungo si Kurt sa workshop ni Ophelia, ngunit sarado ito sa hindi malamang dahilan. Dumating si Michelle makalipas ang ilang sandali at sinabi sa kanya na ang kanyang master, si Ophelia, kasama ang prinsesa, ay umalis kahapon. Pinayuhan niya si Kurt na bumalik na lang kinabukasan. Dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili, agad na inisip ni Kurt na baka may nagawa siyang mali kaya isinara ni Ophelia ang tindahan at bagamat hindi naman siya lubusang nagkakamali, hindi rin naman iyon talaga ang dahilan. Dahil wala siyang magawa, nagtungo si Kurt sa isang kainan kung saan narinig niyang pinag-uusapan ng isang grupo ng adventurer ang problema nila. Tumanggap sila ng quest na nangangailangan ng porter, pero wala silang kasama at hindi nila maaaring kanselahin ang quest dahil wala silang pambayad sa cancellation fee. Dahil desperado si Kurt na makahanap ng trabaho, nilapitan niya ang grupo at inalok ang sarili bilang porter, agad na nagbabala na wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Sina, ang babaeng miyembro ng grupo, ay tumingin lang sa payat na itsura ni Kurt at agad siyang tinanggihan, sinabing hindi siya bagay maging porter. Ngunit ang kanyang kuya na si Kans, na may mabibigat na armor, ay nagpasya na bigyan ng pagkakataon si Kurt at ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa trabaho. Ayon sa kanila, balak nilang manghuli ng mga iron golem, mga halimaw na tumitimbang ng higit sa 440 libra, kaya kailangan nila ng taong may matinding lakas upang buhatin ang ganoong bigat bilang porter. Sinabi ni Kurt na kaya niyang buhatin iyon ng walang problema at para patunayan, basta na lang niyang binuhat sina Danzo, ang samurai at Kane ang tank na parang mga sako ng harina. Seryoso? Tapos sinasabi niyang mahina siya sa pakikipaglaban? Tangina kayang buhatin ni kuya ang mga halimaw at ihagis sa langit. Sa anumang kaso, ang kanyang pagpapakita ng lakas ay agad na pinalakpakan ng mga tao sa kainan at nakuha rin niya ang trabaho bilang porter. Pagkalipas ng kaunti, nagsimula na silang maglakbay at habang nasa daan, formal na ipinakilala si Kurt sa lahat. Nagulat siya sa magandang paraan, sa kabaitan at pagiging maayos ng samahan nila. Hindi pa siya kailanman tinrato ng ganoon kainit. At dahil dito, naudyok siyang ibigay ang lahat ng makakaya niya. Sa wakas, narating nila ang lugar kung saan naninirahan ang mga iron golem. Pero bago pa man may mangyaring seryoso, natapakan ni Kurt ang isang slime at ang reaksyon niya, sumigaw na parang batang unang beses nanood ng horror movie. Sinabihan siya ni Sina na huwag OA at tusukin lang ang core ng slime. Pero ang target ni Kurt, sa kakulangan ng mas magandang salita, ay sobrang pangit kaya't ang natamaan niya ay sarili niya gamit ang kutsilyo. Doon napagtanto ni Sina na hindi lang masama sa laban si Kurt. Sobrang sama talaga. Tinapos na lang niya ang slime para kay Kurt. Pero sa gulat ni Kurt, hindi siya pinagalitan. Pati sina Danzo at Kans, wala ni isa sa kanila ang nagalit. Sa halip, mas naging alerto pa sila, malinaw na handang protektahan siya mula sa panganib. Hindi makapaniwala si Kurt na hindi siya sinigawan o pinagsabihan sa ginawa niyang kapalpakan. At unti-unti napagtanto niya na baka nga totoo na ang dati niyang grupo ay mga kakilakilabot lang talagang tao. Sa kahit anong kaso, nagtuloy-tuloy sila papasok sa lungga ng mga golem. Nagkalat si Sena ng luminous moss upang magbigay ng ilaw sa buong lugar.
Nakita ni Kurt ang dumi ng goblin malapit doon na nangangahulugang hindi lang mga golem ang nasa kuweba, may mga goblin din na nagkukubli. Sinabi ni Kans kay Kurt na huwag mag-alala, kaya nilang harapin ang ilang goblin ng walang problema. Lumalim pa sila sa kuweba at unti-unting nagmukha na itong parang isang dungeon. Napansin ni Kurt na may kakaiba sa mga pader, pero bago pa man niya ito masiyasat, biglang may lumabas na goblin. Mabilis itong pinugutan ni Danzo gamit ang kanyang samurai precision, pero ang ingay ay nakatawag ng buong horde ng mga goblin papunta sa kanila. Napagtanto ni Sina na wala silang laban sa isang direktang sagupaan. Ang pinakamainam nilang gawin ay tumakbo. Habang abala silang nagpapanik, si Kurt, na noon ay iniinspeksyon ng mga pader, ay nakahanap ng isang lihim na lagusan. Agad niyang ipinaalam ito sa grupo at siya at si Sina ay mabilis na pumasok sa loob. Pagkatapos nilang makapasok, isinara ni Sina ang pinto na nag-iwan kina Kans at Danzo sa kabila. Nagpa siya ang dalawa na maiwan upang harangin ang mga goblin para makaligtas sina Kurt at Sina. Patuloy na naghahanap si Sina ng paraan upang makalabas sila, ngunit narinig niya ang boses ni Danzo at Kan na nagsasabing napakarami ng mga goblin at wala nang paraan para makatakas habang sinusubukang protektahan sila. Sumigaw si Kan na dapat na silang umalis. Walang duda na alam ni Kurt na mahina siya sa pisikal, pero hindi niya iniisip na isa siyang duwag. Sumigaw siya at sinabi na dapat hayaan silang sumali sa laban, pero tiningnan lang siya ni Sina na parang wala sa katinuan at pinaalalahanan siyang ni Slime nga ay hindi niya kayang labanan. Anong silbi niya sa grupo kung mananatili siya at magiging dahilan lang ng pagkatalo nila? Nadismaya siya bilang isang taong laging mababa ang tingin sa sarili. Lalo siyang pinanghinaan ng loob. Pero hindi rin naman mali si Sina, ilang minuto lang ang nakalipas ng tulungan nila siyang patayin ang isang slime. Narinig niya sina Danzo at Kan na nagsasabing kahit mamatay sila, alam nilang mamamatay silang may pinoprotektahan. Nagdulot ito sa kanya ng saya. Ibig sabihin, may taong tumuturing sa kanya bilang kaibigan at handang mamatay para sa kanya. Nagtaka siya kung bakit siya itinuturing na kaibigan, pero masaya siya. Habang sinusubukan ni Sina na hanapan sila ng daan palabas sa pader, pinakawalan niya ang kanyang mahika at lumitaw ang 3 Iron Dragon Golem. Napaupo siya sa puwet niya agad-agad. Ibig bang sabihin nito dito na matatapos ang lahat? Habang nakaharap sa kamatayan, nasa labas naman sina Lislot at Yelitia na naghahanap sa kanya. Si Lislot, sa kanyang bahagi, ay sabik na makita ang lalaking nagbalik ng kanyang buhay. At pumasok sila sa guild, nagulat sila nang malamang sumama ito sa pangkat ng seguridad upang makipaglaban. Alam ni Yelitia na ang partikular na bundok na pinasok nila ay puno ng mga goblin at halos imposibleng makaligtas doon. Sinabihan niya si Lislot na manatili at hayaan siyang maghanap, pero tumanggi si Lislot. Bakit siya papayag na mawala ang pagkakataong mailigtas ang taong minsan na ring nagligtas sa kanya? Mabilis siyang tumakbo kasama si Yelitia papuntang bundok. Sinisikap sundan ang mga yapak upang matunton kung nasaan si Kurt. Nang matapos na ang mga yapak sa bato, ginamit niya ang kanyang matalas na pang-amoy upang sundan ang kanyang bakas sa bundok. Ito ang nag-iwan kay Yelitia ng isang kaisipan. Nakilala ni Lislot ang amoy niya. Ibig bang sabihin nito na naging malapit na talaga sila sa isa't isa? Hindi ko masasabi na mali siya. Nakita niya ang hubad na katawan ni Lislot. Habang naghahanap ang 2 babae sa kanila, nananatili si Senyor na nakahiga sa sahig, binibigkas ang kanyang huling mga salita. Yung klase ng mga salitang sinasabi kapag alam mong nalalapit na ang kamatayan mo. Humingi siya ng tawad kay Kurt dahil nadamay siya sa pakikipagsapalaran. Ngunit nagtaka si Kurt kung bakit ganoon ka-emosyonal si Senyor. Sinabi niya na wala namang sobrang seryoso sa nangyayari at kaya naman nilang magbukas ng daan at umalis. Anong daan ang lilinisin? May mga golem sa paligid. Hindi na siya sumagot at diretsong tumalon sa aksyon. Gamit ang kanyang kakayahan, tinamaan niya ang buntot ng unang golem. Pagkatapos ay ang likod nito at boom, bagsak ang golem. Nai-imagine ko ang iniisip ni Senyor sa mga sandaling iyon. Hindi ba't ito rin ang batang tinulungan kong patayin ang isang slime? Gamit lang ang isang maliit na kutsilyo, tinapos niya ang lahat ng mga golem. Nang ipahayag ni Senyor ang kanyang pagkabigla habang nakaupong lupaypay sa sahig, nagkibit balikat lang si Kurt, sinasabing hindi naman ito malaking bagay. Sanay lang daw siyang pumatay ng mga golem kasi siya ang nagmimina ng mga ito. Hindi lang pala siya medyo hangal, mukhang mababa rin ang tingin niya sa sarili. Ngunit kahit ganoon, napakamatulungin at maunawain niya sa iba. Sa gitna ng pagkabigla ni Senyor, biglang sinipa ni Yelitia ang pader at pumasok. Siguro inaasahan niyang siya ang magiging tagapagligtas nila, pero paano mo ililigtas ang taong nailigtas na ang sarili niya?
Napatingin siya sa gulat habang isinasalaysay ni Senyor ang lahat ng nangyari. Lumabas si Kurt mula sa gitna ng mga patay na golem, yakap-yakap si Yulisha at nakiusap na iligtas sina Danzo at Kants. Sinabi niyang siya lang ang dahilan kung bakit napasok sila sa kaguluhang iyon, dahil wala siyang silbi. Kung siya ang definisyon ng pagiging walang silbi, gusto ko na ring maging ganoon. Sa lahat ng ginawa niya, naalala ni Yulisha ang alamat tungkol sa isang particular na S-rank adventurer. Naisip niya kung siya na nga kaya ang adventurer na matagal na nilang hinihintay. Dumating din si Lyslot at agad namang kumislap ang kanyang mukha nang makita siya. Tiniyak nila kay Kurt na ligtas sina Danzo at Kants at wala na siyang dapat ipag-alala. Nagtipon ang buong grupo at nagpasalamat sina Danzo at Kants kay Yulisha sa pagpunta para iligtas sila. Ibinunyag ni Yulisha ang kanyang tunay na layunin. Balak niyang magbukas ng bagong atelier at gusto niyang makatrabaho si Kurt doon. Alam niyang hindi maniniwala si Kurt na ganoon siya kagaling at baka tanggihan nito ang alok kaya agad niyang binanggit na siya ay inirekomenda ni Ophelia. Masaya si Kurt sa ideya ng pagtanggap pero ayaw niyang iwan ang bagong team na sinalihan niya. Ang sigaw ni Kant ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Tinanong ni Kant kung bakit niya iiwan ang napakagandang oportunidad para lang manatili sa kanila. Dahil halatang naging komportable na siya sa grupo, inalok din ni Yulisha ang iba na sumali sa atelier. Bago siya umalis, sinabi niya kay Kurt na hindi pa nasusukat ang kakayahan nito at dahil sasali siya sa atelier, kailangan muna nila itong masukat. Habang umaalis ang Sakura team para ipagdiwang ang bago nilang appointment, nakipagkita si Kurt kay Mimiko para sa pagsusuri. Excited si Mimiko na siya ang magtetest kay Kurt at ipinakita niya ito. Matapos ang pagsusulit, dumating si Yulisha para tanungin ang resulta. Sa totoo lang, excited din akong marinig ang resulta. At oo, ito mismo ang inaasahan ng lahat. Bagamat sa karaniwang pagsusuri ay lumalabas na B-rank siya sa pagluluto, paglilinis, at pagmimina, at C-rank sa iba pang kasanayan, ang Hello World Ranking na nagpapakita ng tunay na ranggo ng mga adventurer, ang nagbunyag ng kanyang tunay na antas. SSS rank siya sa lahat ng kasanayan at kapangyarihan. Sa katunayan, sa larangan ng mahika, mas mataas pa ang ranggo niya kaysa kay Mimiko. Inamin ni Mimiko na kapag nalaman ng ibang tao ang kanyang kakayahan, malalagay siya sa panganib. Maari pa nga siyang mapatay, kaya mas mabuting manatiling lihim ito sa lahat. Sa tingin ko, wala silang dapat ikabahala dahil ni si Kurt mismo ay walang kaalam-alam kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, narinig ni Kershel ang kahangahangang resulta at agad niyang tinakpan ang kanyang mga tainga. Hindi dapat marinig na alam niya ang ganoong delikadong impormasyon. Excited ako sa kung anong naghihintay para kay Kurt sa hinaharap. Sana, dumating ang araw na maging mulat siya sa sarili niyang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, namangha si Kurt sa bilis ng karwaheng sinasakyan niya. Ipinaliwanag ni Yulisha na ang karwahe ay inayos gamit ang natatanging autoridad ng isang Eitlermeister at idinagdag ni Liz na sa katunayan, walang mga bato ng teleportasyon sa bayang patunguhan nila. Tungkol naman sa bayang iyon, naalala niya na ito ay isang base militar sa hangganan ng lupain ng mga demonyo. At kahit na wala pang naitalagang bagong gobernador, isa itong napakahalagang lungsod na tumatanggap ng tulong mula sa alyansa. Ikinagalak ni Danzo na sila ang magiging mga personal na adventurer para sa isang bagong tayong Aitlir sa isang mahalagang lungsod. Dahil doon, tinanong ni Kans kung ano ang gagawin nila tungkol kay Baybinok at hiniling ng samurai na ipaubaya na lamang sa kanya ang usaping iyon. Pagbabago ng paksa, gusto niyang malaman kung anong uri ng tao ang Eitlermeister. At sa pagkakita sa hirap ni Yulisha sa pagpapaliwanag, napagpasyahan ni Sina na ang mga taong ito ay hindi kumuha sa grupo nila dahil sa kanilang kakayahan, kundi para patahimikin sila. Gayunpaman, kung kinakailangan, handa siyang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang kapatid at si Danzo. Makalipas ang ilang oras, dumating ang karwahe sa pader na tinulungan ni Kurt na muling buuin ilang araw na ang nakalipas, dahilan upang makaramdam siya ng panlulumo. Tinanong ni Liz kung bakit, at ipinaliwanag niya na tumulong siyang ayusin ang pader, ngunit tinanggal siya sa trabaho matapos lamang ang 3 araw. Kapansin-pansin, tila hindi gaanong umusad ang gawain matapos umalis ang binata sa lugar at inakala ni Yulisha na marahil ay inaayos nila ito sa ibang paraan. Walang pag-aalinlangan, pinangunahan ng babae ang kanyang mga kasamahan patungo sa lugar na magsisilbing base ng Eitlir. Tumutol ang grupo at sinabing mukha itong bakanteng lote, kaya ipinaliwanag niya na maghihintay sila sa bahay panuluyan hanggang sa maging handa ang lahat. Kasunod nito, tinanong niya kung kayang buuin ni Kurt mag-isa ang Eitlir, isang tanong na nagpatahimik sa buong grupo ni Sakura.
Ipinaliwanag ni Kurt na kakayanin niya kung kubong gawa sa troso lamang. Ngunit ang magtayo ng isang Aether sa loob ng isang araw ay tila isang kabaliwan. Sumang-ayon sina Kans, Danzo, at Sina na ito ang pinakakakaibang bagay na kanilang narinig. Pagkatapos, idinagdag ni Kurt na kakailanganin niya ng 2 pang araw upang tapusin ang trabaho, na muli na namang nagpatahimik sa grupo ni Sakura. Ipinaliwanag ni Yuli na maaari namang tumagal ang binata hanggat kinakailangan at na magkakaroon siya ng lahat ng kailangang materyales para sa trabaho. Dahil dito, gumawa si Kurt ng listahan ng lahat ng kailangan niya at iniabot ito sa babae. Mga bagay tulad ng amatista, sapiro at balahibo ng griffon. Matapos mapansin na parang may pinaghihinalaan si Sina, tinawag ni Yulisya ang lahat na bumalik na sa bahay panuluyan upang hindi maabala ang masunero. Sabay paalala kay Kurt na bumalik sa bahay panuluyan kapag kailangan niyang kumain at magpahinga. Pagdating doon, hiniling ni Yulisya na maupo ang lahat dahil may mahalaga siyang sasabihin. Tinanong ni Sina kung ito ba ay tungkol sa nangyari sa kuweba. Pagkatapos ng lahat, si Kurt lamang ang tumalo sa mga bakal na golem ng dragon. Sabi niya, sanay na siyang magmina ng mga iron golem at winasak niya ang mga halimaw na iyon gamit lang ang isang maliit na punyal. Habang iniisip ito, iginiit ni Sina na sabihin ni Yulisya kung sino talaga ang lalaking iyon at kung sino si Liz sa katotohanan. Una sa lahat, ipinakilala ni Yulisya ang sarili bilang isang adventurer na dating nagsilbi sa pamilya ng hari. Pagkatapos, ipinakilala ng isa pang babae ang sarili bilang si Lislot Hamrose. Ipinakita niya ang sagisag sa kanyang punyal at ibinunyag na siya ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ngunit itinatago ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon dahil sa ilang dahilan. Dahil dito, tinanong ni Sina kung si Kurt ba ay kabilang din sa maharlikang pamilya at ipinaliwanag ni Yulisya na hindi siya ganoon at hindi rin siya kabilang sa liping maharlika. Sa katunayan, wala siyang ideya kung sino talaga ang binatang iyon. Ang alam lamang nila ay ang lahat ng kasanayan niya sa pakikipaglaban ay nasa ranggong G, habang ang mga kasanayang hindi kaugnay sa pakikipaglaban ay nasa ranggong SSS tulad ng transportasyon at pagmimina, halimbawa. Gayunman, ni si Kurt mismo ay walang alam tungkol dito at sinigurado nilang itago ito. Kaya inakala niyang nasa ranggong C o B lang siya, sa pinakamainam. Ang malaking katanungan ay si Kurt ang magiging bagong atelier maester sa lugar na ito, ngunit kailangan ding manatiling lihim iyon. Nagngit-ngit si Sina at kinwestiyon kung bakit nila niloloko ang binata sa ganitong paraan at ipinaliwanag ni Yulisya na kahit sabihin pa nila kay Kurt ang totoo, tiyak na hindi rin siya maniniwala. Ngunit ang pinakamahalaga, wala silang kasiguraduhan kung may magtatangkabang pagsamantalahan ang kakayahan ni Kurt kung isapubliko nila ang impormasyong iyon. Pagkatapos niyon, pinagsalampak ni Sina ang mesa at sinabi na ang tunay na nagsasamantala sa binata ay sila rin mismo. Kaya niyakap siya ni Kans upang bahagyang pakalmahin ang kanyang kapatid. Nagbigay ng pahintulot si Danzo kay Yulisya na ipagpatuloy ang kwento, saka ipinaliwanag ni Lisulot na binasag ni Kurt ang sumpang itinakda sa kanya gamit lamang ang lutong lugaw. Idinagdag ni Yulisya na may taong humahabol sa prinsesa, kaya pinili nila ang bayang nasa hangganan na ito para tayuan ang atelier upang matukoy nila kung sino ang kalaban sa likod ng pag-uusig na iyon. Gayunpaman, nagreklamo si Sina na walang alam si Kurt sa lahat ng ito. At ibinahagi ni Liz na wala talagang ideya ang binata kung sino siya. Ngunit nang malaman niyang isinumpa si Liz, iniligtas niya ito nang hindi humihingi ng kapalit. Ayon kay Yulisya, ang binata ay busilak ang puso at laging inuuna ang iba, kaya't nais talaga nilang siya ay protektahan. At iyon ang dahilan kung bakit nila hiningi sa grupo ng Sikura na itago ang lihim na ito at makipagsanib puwersa upang mapanatiling ligtas si Kurt. Sa pakikinig sa ganoong kasalimuot na kwento, yumuko ang grupo ng Sikura na tila nagmuni-muni at tumagal ng ilang segundo bago sumagot. Ang unang nagsalita ay si Danzo na nagsabing ang tungkulin ng isang kabalyero ay sumunod sa maharlika. Subalit bilang mga adventurer, wala silang ganoong obligasyon. Gayunman, sila rin ay mga kasamang handang mamatay, kapiling ni Kurt, kaya't sila ay mga tunay na kaalyado. Lubos na sumang-ayon si Kans at idinagdag na hindi nila kailangang magkaroon ng dahilan para tumulong sa mga kaibigan. Sa huli, nanatiling nag-aalinlangan si Sina. Pagkatapos ng lahat, kakakilala pa lamang nila sa mga babaeng ito, kaya't parang hindi makatarungang ipanumpa agad ang kanilang mga espada sa kanila, kaya't iginiit ni Yulisya na siya man ay 6 na araw pa lamang kilala ang binatang iyon.
Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido ang tagabantay at humiling ng kaunting sandali upang mag-isip saka umalis. Nang mag-isa na siya sa kalsada, sinubukan ng dalaga na unawain ang mga nangyayari dahil para sa kanya, dapat malaman ni Kurt ang katotohanan. Makalipas lamang ang kaunting sandali, bumalik siya sa lugar ng Eitler at nakita ang gawaing mas malayo na ang narating kaysa sa inaasahan ng kakayahan ng isang tao. Nagulat siya at tinanong kung ang binata ba talaga ang gumawa ng lahat ng iyon nang walang tulong at ipinaliwanag niya na kaya naman niya iyon dahil siya ay may ranggong B sa pagmimina. Alam ni Sina na walang ranggong B ang makakagawa ng ganoon, ngunit pinalampas na lang niya at nagkomento na talagang kamangha-mangha ang binata na hindi naman niya maintindihan dahil sa kanyang bayan, karaniwan lang na makapagpatayo ng dos-dose ng bahay araw-araw, kaya sa totoo lang, pakiramdam niya ay mabagal pa rin siya. Tinanong ni Sina ang binata kung hindi ba siya nabibigatan sa lahat ng trabahong ginagawa niya. Ipinaliwanag niya na hindi niya nararamdamang pinipilit siya. Sa katunayan, masaya siyang magtrabaho at maramdamang may silbi siya para sa iba. Isinasaalang-alang na tinawag siyang walang silbi araw-araw ng kanyang dating mga kakampi hanggang sa tuluyan siyang palayasin sa grupo. Sa pagkarinig nito, naalala ni Senyor ang sinabi ni Yulisha na si Kurt ay isang binatang may busilak na puso at unti-unti na niyang nauunawaan ang pananaw nito. Dahil doon, buong tapang na idiniklara ng adventurer na simula sa araw na iyon, opisyal na silang magkaibigan ni Kurt. Samantala, nakaupo si Danzo sa isang upuang parke nang huminto ang isang karwahe sa harap niya. Nakaupo sa likod niya at nagtatrabaho bilang impormante, sinabi ni Bandana na nakuha na niya ang karamihan sa mga detalye. Si Baybinok, na kilala rin bilang ang lalaki ng 1,000 mukha, ay tumatanggap ng mga misyon mula sa mga kontrabida bago sumingit sa isang grupo ng mga adventurer. Sa madaling sabi, isa siyang tusong nilalang na nakasira na ng maraming grupo, ngunit mukhang tinanggap niya ang huling misyong ito upang pabagsakin ang grupo ng Sakura dahil may isang karibal na grupo na nagtanim ng galit matapos maagawan sila ng misyon na nais nilang kunin. Ipinadala si Baybinok dahil dito at ang mga detalye ng sitwasyon ay nasa papel na inabot ni Bandana sa samurai. Kinagabihan, sa isang tavern sa lungsod ng Samala, may isang lalaki na nambabastos ng isang waitress sa isang mapanghamak na paraan at matapos mabigong makuha ang gusto niya mula rito, napabulong siya sa sarili na hindi niya inasahan ang pagkaligtas ng mga tarantadong Sakura. Narinig din niyang nagtatrabaho raw ang mga ito sa isang paggawaan na konektado sa 3 prinsesa. Kaya kung mapupuksan niya ang mga dagang iyon, tiyak na malaki ang kanyang kikitain. Nakaupo sa likuran niya, nagkomento si Danzo na mukhang napakakinabang na plano iyon at biglang nagtawanan ang lalaki sa kayabangan, sumang-ayon dahil hindi nauubusan ng mga kliyenteng handang sirain ang mga nagawa ng munting prinsesa. Habang tinatapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, saka lamang niya napagtanto na ang kausap niya ay walang iba kundi si Danzo, na tinanong kung hindi ba sobra ang iniinom ni Baybinok bilang pagdiriwang ng kanyang paggaling. Sa harap ng sitwasyon, dali-daling tumakbo palabas ng tavern si Baybinok, galit na nadiskubre ng samurai ang kanyang plano. Bigla siyang natapilok sa isang kable na sinadyang ilagay sa kanyang daraanan. At saka lumitaw ang adventurer Bitbit ang kanyang katana na inaming ang dati niyang kasamahan ay palaging tuso. Kaya imposibleng hindi nito alam ang tungkol sa isang kolonya ng mga goblin. Nanumpa si Baybinok na wala siyang alam at nakiusap na patawarin siya dahil naging magkakampi sila noon, ngunit itinaas ni Danzo ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng lalaki. Malinaw na ipinapahiwatig na ang dating miyembro ng Sakura ay hindi na dapat lumapit sa mga itinuturing na tunay na kaibigan ng samurai. Kung hindi, siya ay tatagain sa kalahati ng walang pag-aatubili. Habang pinagmamasdan ng pag-uusap, napag-isip-isip ni Bandana na sana ay tinapos na ni Danzo ang target na ito, na maaaring maging banta muli sa hinaharap. Bigla na lamang lumitaw ang 2 lalaking may hood at dinala si Baybinok palayo. Napansin ni Bandana na tila sila ay mga kasapi ng Phantom, ang unit ng intelihensya ni Mimiko, ang 3 court mage. Sa sandaling iyon, tumanggap siya ng sulat mula sa isang uwak na may kinalaman kay Marlifus. Naawa si Bandana sa kanila, ngunit dahil malinaw ang bilin ng kanyang master na huwag pansinin ang babaeng iyon, nagpasya siyang tumungo sa bayan ni Kurt Rocken. Sa susunod na tagpo, sa isang misteryoso at madilim na lugar sa dulo ng isang lagusan, nakahiga si Marlifus, ang priestess ng Blazing Dragon Fangs, sa ibabaw ng isang napakalaking mahiwagang bilog, na halatang sobrang nanghihina upang makatayo. Makaraan ng ilang araw,
Nakatitig sina Kans at Danzo sa isang kahangahangang tanawin at nagtataka kung ito ba ay realidad o pantasya. Lalo na 3 araw lang, ang nakalipas ay isa lang itong bakanting lote. Ngayon, para na itong portal patungo sa ibang mundo. Malapit doon, napansin ni Sina ang isang punong papamomo sa hardin. Dapat ay sa susunod na tagsibol pa lamang ito mamumunga, pero sa di maipaliwanag na dahilan, may bunga na ito ngayon. Samantala, tumatakbo si Liz sa likod bahay habang sumisigaw na ito na raw ang magiging pugad ng pag-ibig nila ni Ginoong Kurt. Maya-maya, nang mapansin niyang pumasok na sa pag-awaan ang kanilang mga kaibigan, nagsisi si Kurt na hindi siya nagkaroon ng oras upang ihanda ng maayos ang kanilang pagsalubong, ngunit tiniyak ni Yulisha na sapat na ang kanilang nakita upang sila'y masiyahan. Gayunman, nais pa rin niyang silipin ang loob ng estruktura, kaya ipinakita muna ng masunero ang pasukan, saka ang 2 palapag sa ilalim ng lupa. Bukod pa roon, ipinakita niya na lahat ng tubig sa mansyon ay nililikha mismo roon. Namangha si Yulisha at tinanong kung ano ang demonyo ang kagamitang parang tangke na iyon, at sinabi ng binata na ginamit niya ang mga sapiro na hiniling niya upang likhain ang mga mahiwagang kristal, at gamit ang mga iyon, nilikha niya ang isang makinang lumilikha ng tubig. Gumawa rin siya ng mga magic crystal mula sa quartz para sa ilaw. Ang kapangyarihang mahika ay iniimbak sa amatista at dapat manatiling maliwanag ng 1 buong taon, kahit pa hindi ito patayin kailanman. Sunod, ipinakita ng binata ang mga silid-tulugan kung saan matutulog ang lahat. Ang mga unan at kumot ay gawa mula sa mga balahibo ng griffon na hiniling niya, at nagdiwang silisin ng maamoy niya si Ginoong Kurt sa isa sa mga ito, kahit papilit ipinaliwanag ni Yulisha na ang amoy ay mula sa mga griffon. Sunod, ipinakita ni Kurt ang silid ng Atelier Meister, at sinamantala ang pagkakataon upang tanungin kung kailan ito darating. Nagpalusot si Yulisha na abalang-abala raw ang master at naantala ang pagdating nito. Saka siya naman ang nagtanong kung nasaan ang silid ng masonero. Sumagot siya na, dahil siya ang responsable sa mga mabababang gawain, naisipan niyang matulog na lang sa maliit na pahingahang nasa tabi ng kusina. Nang makita nilang handa ang binata na matulog sa isang babuyan dahil iniisip niyang wala siyang silbi, sinubukan nilang kumbinsihin siyang matulog muna sa silid na itinayo niya para sa Atelier Meister hanggang sa dumating ang tunay na may-ari. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakumbinsi ng grupo ang binata na pansamantalang manatili roon. Matapos nito, tinanong ni Yulisha kung maaari ba siyang maglagay ng isang sumpang harang sa paligid ng mansyon. Gayunman, nang ipinagtapat ng binata na medyo mahirap iyon, ginamit ng babae ang mga anti-curse talisman na ibinigay ni Mimiko. Ngayon naman, para sa silid ni Liselot na siyang pinakamahalaga, iniisip niya ang isang espesyal na proteksyon. Bigla na lang sumugod palabas si Lise mula sa kanyang silid at tinakot ang kawawang babae, inakala nitong si Kurt iyon at agad siyang inanyayahan na humiga sa kanyang kama. Inis na inis, tinanong ni Yulisha kung saan natutunan ng batang ito ang mga ganoong bagay, at agad namang nagbalik tanong si Lise kung nagseselos ba ang kaibigan niya, sakaling totoo man. Nawala ng composure ang negosyante at nagkunwaring hindi siya nagsiselos, kahit halata naman. Subalit naalala rin niya na si Kurt ay isang busilak at inosenteng binata, kaya dapat ay dahan-dahang lapitan ito ni Lise. Sa kabilang banda, abala si Kurt, ang talentadong binata, sa paghahanda ng pagkain para sa lahat sa kusina. Pagpasok ni Lise, nakasuot siya ng isang mapang-akit na kasuotan ng waitress upang tumulong sa kung anumang kailangan. Pumasok si Yulisha upang tanungin kung anong bahagi ng mag-relax ka lang ang hindi naintindihan ng prinsesa, lalo na't nakasuot pa ito ng ganoong kabastos na kasuotan. Dahil doon, inamin ni Kurt na medyo nakakapagtaka rin iyon para sa kanya, ngunit sinabi mismo ni Liz na karaniwan lang ang gayong pananamit sa kanilang tahanan. Samantala, binuksan ni Sina ang pintuan ng kusina matapos maamoy ang bagong lutong tinapay, ngunit laking gulat niya nang makita si Liselot na nakasuot pa rin ng ganoong kakaibang kasuotan, kaya napakunot ang kanyang noo. Kinumpirma ni Kurt na totoo ngang may tinapay na nasa oven at ito raw ay magiging normal na bahagi ng kanilang umaga sa bahay na ito. Sa kabilang banda, nang tanungin ng binata kung gusto ba ng mga babae ng kape o tsa, agad na kumislap ang mga mata ni Yulisha at napagpasyahan niyang perpektong asawa sa bahay ang lalaking ito. At dahil dito, matindi na ngayon ang kagustuhan niyang mapangasawa siya. Sa oras ng kainan, si Kans ang unang nagpuri sa pagkain ng may labis na kasiyahan. Ipinakita ni Sina sa kanyang tingin na nasarapan din siya at sinabi naman ni Danzo na dama niya ang enerhiya sa buong katawan mula sa pagkain.
Tinanong ni Yulisha kung nasaan si Kurt at ipinaliwanag ni Liz na lumabas ito upang maglinis. May dalang basahan dahil ayon sa kanya, may kung sinong nagsulat ng kung ano-ano sa buong mansyon. Alam ni Yulisha na malamang ang tinutukoy ni Liz ay ang proteksyon laban sa sumpa, kaya dali-dali siyang nagmadaling puntahan si Kurt. Kahit pa sinabi ni Mimiko na imposibleng alisin ang mga talisman kapag naidikit na ang mga ito. Ngunit pagkarating niya sa silid ni Liz, nililinis na ng binata ang huling marka sa pinto nito. Nang tanungin niya kung alam ba nito kung sino ang gumawa ng kalat sa pasilyo, lumuhod ang babae sa kalungkutan at ipinaliwanag na tiyak na gawa iyon ni Ravisky, ang tagasulat na madalas banggitin sa mga tsismis. Malamang nakita niya si Liz at iniwan ang mga sulat na iyon upang makuha ang pansin nito. Pinaniwalaan ni Kurt ang kwento at nagsabi na may sira ulo talaga para sa lahat ng bagay. Pero mainam na ipaalam ito kay Liz. Dahil dito, napaisip si Yulisha na nagawa pa rin niyang hindi ibunyag ang tungkol sa mga mamamatay taong humahabol kay Liz. Pero ngayong wala na ang mga talisman at aabutin pa ng ilang araw bago makarating si Mimiko, kailangan niyang makaisip ng paraan upang maprotektahan ang prinsesa hanggang sa dumating iyon. Sa sumunod na sandali, makikita natin na si Marlefis ay pinalayas mula sa simbahan ng isang relihiyosong awtoridad. Ang dahilan ay hindi lamang dahil sa maraming kabiguan at karahasan na ipinakita ng mga Flaming Dragon Fangs laban sa iba, kundi pati na rin dahil ang pinuno ng grupo ay naging isang wanted na tao. Pinagtanggol ni Marlefis ang sarili kay Bishop Tristan na hindi niya kasalanan ito dahil bagaman gumamit siya ng kidlat na mahika sa loob ng isang restaurant sa kabisera ng kaharian, ginawa niya lamang ito bilang parusa sa kanila sa pagsilbi ng pagkain na mas masahol pa sa kaning baboy sa kanilang grupo. Gayunpaman, sawa na ang obispo sa mga palusot, sapagkat ang masamang reputasyon na nakuha ni Marlefis ay magiging isang mantsa sa simbahan ng Poland kung mananatili pa siya roon. Nag-iisa, nagdalamhati si Marlefis, iniisip na siya ang laging gumagawa ng higit para sa institusyon kaysa sa iba, sumasama sa mga karaniwang adventurer at gumagawa ng mga himala para sa iba. Gayunpaman, malinaw na ipinahayag ni Tristan na kinikilala niya ang kakayahan sa mahika ng magkakapatid. At dahil dito, kung papayag si Marlefis na gawin ang isang maliit na trabaho para sa kanila, nangangako silang lilinisin ang kanyang mga kasalanan at gagawin siyang isang priestess. Labis na nagulat sa alok, pinanood ng dalaga habang ipinakita sa kanya ang alak mula sa kaaway ng Poland Empire, ang Gurumaku Empire, at hiniling sa kanya na tikman ito. Sabik na mapatawad, uminom si Marlefis ng isang lagok ng inumin at hinayaan ang nakakataas na mag-utos ng kahit ano. Kaya naman sinamantala ni Tristan ang pagkakataon upang utusan siyang maging bahagi ng plano sa pagbitay kay Princess Lyslot. Agad isang sumpang marka ang lumitaw sa tiyan ng babae, dahilan upang siya'y mapaluhod. Kasunod nito, isiniwalat ni Tristan na ang alak na ininom niya ay nilaso ng isang sumpa, na magdudulot kay Marlefis ng kondisyon kung saan tanging tubig lamang ang matatanggap ng kanyang katawan. Sa loob ng isang buwan, mamamatay siya sa gutom. Ngayon, kung malalampasan niya ang pagsubok na ito, mapapalaya siya mula sa pagdurusa at magiging isang priestess. Sa kabila ng kahangalan ng sitwasyon, inalay ni Marlefis ang kanyang buhay sa obispo, at ang sumpang ito ang naglagay sa kanya sa ganoong kakilakilabot na kalagayan hanggang sa humantong siya sa harap ng isang demon lord sa rurok ng kanyang pagdurusa. Balik sa kasalukuyan, habang nag-aalmusal, pinag-iisipan ni Yulisha na walang pagbabago sa katawan ni Liza matapos burahin ni Kurt ang mga proteksyon at marahil hindi pa natutuklasan ng mga kalaban ang kinaroroonan ng prinsesa. Maliban na lamang kung may ibang dahilan kung bakit hindi pa rin sila kumikilos, tulad ng pagluluto ni Kurt na maaaring hindi sinasadyang nagpawalang bisa sa mga sumpa. Sa anumang kaso, nakarating na si Mimiko sa bayan at ikinalat na ang kanyang mga sapot. Kung susubukan ng kalaban na gumawa ng kahit ano, agad nila itong malalaman. Habang iniisip ito, kumagat si Yulisha sa isang cake at namangha sa lasa. Bukod pa rito, napansin ni Lise kay Kurt na kakaiba ang tekstura ng matamis kumpara sa dati at isiniwalat ng binata na ngayong araw ay sinubukan niyang gumawa ng cake gamit ang harina ng bigas. Na-excite si Lise sa mga recipe ng binata tuwing gumagamit siya ng bigas, tulad ng lugaw na ginawa niya, at kung siya'y masumpa muli, gugustuhin niyang muling kumain ng ganoong putahe. Natutuwa si Kurt sa papuri, ngunit nilinaw niya na hindi na kailangang mag-alala ang dalaga tungkol sa pagiging sinumpa. Namangha si Yulisha at nagtanong kung paano iyon posible, dahil sinabi mismo ng binata na mahirap gumawa ng barrier laban sa mga sumpa.
Tunay nga, ibinahagi ni Kurt na hindi siya makakalikha ng ganoong mga barrier, ngunit may tinatago siyang lihim na pamamaraan. Sa susunod na eksena, napunta tayo sa isang relihiyosong figura na nagpahayag na hindi sila maaaring pumalya. Sumang-ayon ang isang nakakatakot na figura sa kanyang harapan at nangakong susumpain niya hanggang sa kamatayan ang ikatlong prinsesa. Habang nagpapamalas siya ng kanyang kapangyarihan, na-activate ang sapot ni Mimiko at agad na inalerto si Ophelia. Pagkatapos, sinabi sa atin ni Kurt na ang buong mansyon na tinitirhan nila ay nagsisilbing barrier na nagpapabalik ng mga sumpa, kaya hindi siya makakalikha ng isa pang barrier sa loob nito. Ngunit bahagya niya itong binago. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang tauhan ng simbahan ng Poland na may maliwanag na liwanag sa kanyang loob matapos mawala ang kanyang sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na sa halip na atakihin ng sumpa ang tao, ang nagpapadala ng sumpa ang siyang nagniningning. Dahil kung isinaayos niya ito upang gumanti ng atake, makakaramdam ng awa ang binata para sa sinumang aksidenteng masumpa. Agad na nagpasya si Ulysses na ibahagi ito kay Mimiko at sa iba pa at inihayag na kailangan niyang lumabas sandali. Pagkalipas ng kaunti, inimbitahan ni Kurt si Liz na mamili sa bayan ng magkasama dahil hindi pa umaalis ang dalaga mula sa studio mula nang dumating sila. Pagkatapos ng lahat, kahit na nasa isang lungsod kuta sila, sariwa pa rin ang mga gulay sa lokal na pamilihan. Gayunpaman, tinanggihan ni Lise ang paanyaya, bagamat hindi niya maipaliwanag ng maayos kung bakit. Samantala, mula sa tuktok ng pader ng lungsod, isang lalaki ang nag-alerto kay General Alfred na lumalapot ang hamog. Inamin ni Alfred kay Generic na may masama siyang kutob tungkol dito, ngunit hindi ito maintindihan ng kanyang tauhan dahil naayos na ang pader at mahirap na silang atakihin ng mga halimaw. Bukod pa rito, hindi pa rin siya makapaniwala na ang general mismo ang nangasiwa sa pagsasaayos ng pader. Sumagot ang nakakataas na wala siyang naging pagpipilian dahil sa kahalagahan ng lungsod at dahil sa takot na makapasok ang mga espiya ng kalaban nang hindi napapansin. Bumalik kay Ophelia, natagpuan ni Mimiko ang lalaking nagtangkang sumumpa kay Lise at siya ay patay na. Malamang, inakala ng mga may kasalanan na madidiskubre sila dahil sa liwanag, kaya inalis nila ang lalaking ito. Nagtanong si Ulysses tungkol sa matinding liwanag kahit patay na ang tao at ipinaliwanag ni Ophelia na lumikha si Kurt ng isang makapangyarihang reflector ng sumpa sa ganoong antas. At kung lubusan siyang makikipagtulungan sa kanila, malulutas niya ang problema sa isang iglap. Sa kabilang banda, ayaw ni Ulysses na madamay pa ang bata sa mas malalaking problema, kaya inanunsyo ni Mimiko na iimbestigahan niya ang iba pa sa susunod. Pagkatapos, hiniling niya kay Ulysses na tiyakin na hindi aalis si Lady Lise mula sa studio at iniwan ng salamangkera si Phantom upang protektahan ang lugar. Bigla, narinig ng mga babae ang malakas na pagtunog ng kampana. Mula sa tuktok ng pader, na-alerto ang general sa isang pag-atake ng mga halimaw. Kaya inactivate niya ang pangkat ng mahika upang pagliwanagin ang harapan ng kastilyo. Matapos itong magawa, nakita na nila ang isang hukbo ng mga kalansay na papalapit sa mga pader, lahat ay may hawak na mga espada. Kasabay nito, nakatanggap si Mimiko ng babala mula sa isang espiya na sinasalakay na rin ng mga babaeng kalansay ang lungsod. Ipinatawag ni General Olrade ang unang platon upang ipagtanggol ang teritoryo sa kanyang tabi hanggang sa huli at iniutos kay Generic na tapusin ang paglikas ng mga tao. Ngunit nakiusap ang nasasakupan na lumaban din dahil ang mga kalansay ay diretso lamang ang galaw. Ibig sabihin, kung magpupukus ng mga sundalo sa lugar na iyon, maaari nilang lipulin ang mga mananakop. Gayunpaman, kinuwestiyon ni Olrade kung ano ang gagawin nila kung may iba pang uri ng kalaban sa ibaba at muli niyang ipinadala ang nasasakupan upang ilikas ang mga mamamayan. Subalit bago pa man makaalis si Generic, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Ang mga kalansay, na walang isip na nagmartsa pasulong, imbes na huminto sa pader, nagsimulang tumawid sa barrier sa pamamagitan ng mahika. Samantala, nakatanggap ng isa pang mensahe si Mimiko mula sa isang espiya. Mukhang ang hukbo ng mga kalansay ay hinihila patungo sa kanlurang pader. Pagkarinig nito, naalala ni Ulysses na binanggit ni Kershel na si Kurt lamang ang nag-ayos ng hilaga at kanlurang pader. Nagtanong si Generic kung ano ba talaga ang nangyari sa pader na iyon at sinubukan ni Ulrade na alamin kung may ginawa bang pagbabago ang batang iyon sa pader. Samantala kay Marlefis, hiniling ng demonyo na huwag muna siyang mamatay. Hindi mapakali, ibinunyag niya na nabigo ang unang alon. Ngunit para sa ikalawa at ikatlong alon, balak niyang gamitin ang mahiwagang kapangyarihan ng babae upang tumawag ng mga halimaw.
Nagpumilit si Marlefis na unawain kung paano nagawang makipagkasundo ng isang obispo ng simbahan sa isang mataas na ranggong demonyo upang patayin ang isang prinsesa. Sinimulan ng demonyo ang paglikha ng mga kalansay gamit ang mana ng babae. Ipinaliwanag niya na ang Lapita Ruins ay minsang ginamit upang tumawag ng mga demonyo. Ngunit ito rin ay isang perpektong lugar para sa paggawa ng mga halimaw. Mukhang hindi gaanong kalaki ang mahiwagang enerhiya ni Marlefis, gaya ng ipinagyabang ng obispo. Ngunit sa paggamit ng kanyang kaluluwa bilang panggatong, sapat na ito upang punan ang kakulangan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marlefis na hindi siya sumasailalim sa anumang pagsubok. Niloko lamang pala siya ng simbahan. Kinabukasan ng umaga, binalaan ni Ulicia si Kurt na napapaligiran ang lungsod sa lahat ng panig at hindi sila makatawag ng mga backup dahil pinipigilan ito ng mga lumilipad na halimaw. Ipinahayag ni Liz ang kanyang pag-aalala para sa secure group dahil hindi pa sila bumabalik mula sa pangangaso ng mga troll. Pinag-isipan ni Ulicia na ayon sa impormasyon mula kay Phantom, nagmumula sa Lapita Ruins sa kanluran ang mga halimaw. Nag-iisip ang mga kabalyero ng isang estratehiya, ngunit kailangang mag-ingat dahil sa dami ng mga kalaban. Narinig ng mga kabalyero na mayroong pag-atake ng mga kalansay noong nakaraang gabi, kaya kinumpirma ito ni Ulicia. Ngunit sinabi niyang pagkahipo nila sa pader, tila sila ay nalilinis. Bagay na pati ang mga tagapagtanggol ng pader ay kinilabutan. Nagulat si Kurt at naalala niyang normal lamang ang ganitong pagdalisay kapag nahawakan ang mga pader sa kanilang nayon. Nang mapagtanto ni Ulicia na si Guy ang may kagagawan nito, natakot siya na baka umatake ang mga kalansay sa isang bahagi ng pader na walang ganitong epekto. Kaya nagplano siya upang maiwasan ito. Inihayag niyang pupunta siya upang linisin ang mga guho sa kanluran, ngunit hiniling niya sa dalawa na manatili sa kanilang kinaroroonan anuman ang mangyari. Sabik na tumulong si Kurt sa paglilinis, ngunit ipinaliwanag ng mandirigma na mapanganib ito dahil sa dami ng mga nilalang sa labas ng pader at naunawaan naman ito ng binata bilang isang baguhan sa pakikipaglaban. Sa wakas nakarating si Ulicia sa isang imbakan kung saan may isang kahon na naglalaman ng ilang kumikislap na mga bato. Sa pader, nahihirapan ang mga tagapagtanggol na umatake sa mga kalaban sa silangan at timog. Isang eskwadron ang inilaan para sa general, na napansin na ang mga kalansay ay mas mabagal gumalaw tuwing araw, kaya ngayon ang tamang panahon upang kumilos. Dumating si Ulicia kasama sina Ophelia at Mimico, at nagulat si Allraid nang makita si Yuli matapos ang matagal na panahon. Narinig niya na sumali si Ulicia sa bagong bukas na 8-layer sa bayan at nagtanong kung sino ang dalawang kasama niya. Ipinakilala ng mandirigma ang Royal Court Mage at ang 8-layer Maester, pagkatapos ay ibinunyag na naroon din sa lungsod ang ikatlong prinsesa. Dahil dito, alam ng general na kailangan niyang magtalaga ng mga sundalo upang protektahan ang aristokrata, ngunit tiniyak ni Mimico sa kanya na hindi na kailangang mag-alala si Little Allrad dahil ang kanyang intelligence squadron ang bahalang magbantay sa kanyang kamahalan. Ibinahagi ni Ulicia na may plano siya kung saan magsisilbing pain ang general at ang kanyang mga tao upang ilihis ang atensyon ng mga halimaw. Sa panahong ito, siya mismo ang pupunta sa kanlurang guho upang sirain ang pinagmumula ng mga kalaban, dala ang isang lihim na sandata na maaaring baguhin ang takbo ng laban. Nakita ni Allraid ang mga babae na nagpapakita ng isang karaniwang mukhang mahiwagang kristal, ngunit tiniyak ni Ophelia na kaya nitong itaas ang antas ng bagay na iyon. Kaya tinanggap ng general ang plano, ngunit sa isang kondisyon, nais niyang sumama sa pag-atake sa guho. Nagulat ang lahat nang makita ang general na inilalagay ang sarili sa panganib at sinabi niya na maaaring pamunuan ni Deputy General Generic ang pain na eskwadron upang ilihis ang mga mananakop, habang siya at si Ulicia ang aatake sa pangunahing kampo ng kalaban. Binalaan ni Generic na masyadong mapanganib ito, ngunit iginiit ni Allraid na ang pagiging pain ay kasing delikado rin at wala siyang nakikitang mas magaling kaysa kay Generic upang mamuno sa ganoong komplikadong misyon. Sa huli, humiling ang nakakataas ng tulong mula kina Ophelia at Mimico upang protektahan ang lungsod at inanunsyo ang pagsisimula ng operasyon. Kahit hindi nasiyahan si Generic, malinaw na ipinahayag ni Allraid na hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon. Nagreklamo si Deputy na lagi na lang ganito ang kanilang boss habang naghanda siya ng inumin para sa kanilang dalawa. Dahil tradisyon na nila ang magsalo sa isang tasa at pagkatapos ay basagin ito bilang pamamaalam. Ngunit sa pagkakataong ito, itinapon ng lalaki ang inumin, tiniyak na hindi ito isang pamamaalam, kundi isang magkikita tayong muli dahil parehong mabubuhay at babalik sila upang muling salinan ng paboritong brandy ng general ang mga tasang iyon.
Sa atelier, napabuntong hininga si Kurt habang nagwawalis sa bakuran. Pagkatapos, pumasok siya sa mansyon at pinag-isipan na laging sinasabi ng matanda sa kanilang nayon na ang paglalagay ng iyong puso sa hinubog na bakal ay nagbibigay ng pagkakataon upang magnilay sa sarili. Habang iniisip ito, napagtanto ng binata na ang espada ni Lord Danzo ay may kamanghamanghang talim at habang nagtatrabaho ng materyales sa pandayan, naisip niya kung kaya niyang gumawa ng mas maliit na bersyon ng sandatang iyon upang makatulong sa digmaan. Tunay nga, nalilito si Kurt sa lahat ng kanyang naranasan dahil matapos siyang tanggalin sa trabaho, tinanggap siya ng ibang grupo ngunit napatunayan niyang wala siyang silbi sa labanan at ngayon ay nanganganib na naman ang kanyang mga kaibigan. At sa pagbanggit niyan, narating na ng susunod na alon ng mga kalansay ang tarangkahan ng lungsod. Sa tabi ni General Alred, kinuha ni Ulysses ang mahiwagang kristal at hiniling sa lahat na takpan ang kanilang mga mata kapag itinapon na niya ang bagay. Pagkasabi nito, inihagis ng babae ang bato sa noo ng isang halimaw. Saka sumabog ang liwanag na bumalot sa labas ng pader at basta na lamang pinawi ang lahat ng nilalang na nagbabantang sumalakay. Namangha si Alred sa lihim na sandata mula sa atelier habang binigyang diin ni Mimiko mula sa itaas ng pader na kayang dalisayin ng mahiwagang kristal na ito ang mga demonyo at undead sa isang iglap. Sa pagkawasak ng mga kalaban, binuksan ang tarangkahan at ipinatawag ni Generic ang kanyang batalyon upang simulan ang plano habang sina Alred at Ulysses ay nagtungo sa mga guho. Habang sumusulong si Kurt sa paghuho ng isang maikling espada, nagsimulang pumasok ang mga pagdududa sa kanyang isipan at kinukwestiyon niya ang kanyang sariling kakayahan. Bagamat sinabihan siyang nasa ranggong B ang kanyang kakayahan sa pagpapanday, ang sandatang ito ay tila mas kahawig ng isang D-level na pagsisikap. Binuksan ni Lise ang pinto at inihayag na handa na ang kanin. Saka nagtanong kung si Kurt ba ang gumawa ng espada. Kinumpirma niya ito, ngunit inamin na nawalan siya ng focus at hindi sinasadyang napuno ng mana ang espada. Nang hilingin ng dalaga na mahawakan ng sandata, ipinaliwanag ni Kurt na kapag hinawakan ito ng walang kaluban sa ibabaw ng ulo, mag-aaktibo ito ng isang mahika. Namangha si Lise sa sandata, kaya't nagpasya ang panday na ibigay ito sa kanya, na nagdulot ng ngiti sa mukha ng dalaga. Gayunpaman, naramdaman ni Kurt na pilit ang ngiti nito, kaya nagsimula siyang mag-isip kung kaya pa ba niyang ipagwalang bahala ang tunay na nararamdaman ni Lise. Sa kabila nito, nag-ipon ng lakas ng loob ang binata at nagtanong kung mayroong nagtatangkang pumatay sa prinsesa at ibinaba ni Lise ang kanyang ulo sa lungkot nang malaman niyang natuklasan ito ni Kurt. Sa sandaling iyon, kinumpirma ni Rockins ang kanyang hinala. Natatakot si Lady Lise. Inamin ni Lise na nakakaramdam siya ng guilt dahil sina Kurt at Ulysses ay humaharap sa napakaraming problema. Bagamat iginiit ni Kurt na hindi ito totoo, hindi maiwasan ng prinsesa ang mag-alala kay Ulysses na kasalukuyang inilalagay ang kanyang buhay sa panganib upang marating ang kanlurang guho. Naisip ni Kurt kung doon kaya nagtatago ang taong nais pumatay kay Lise at naniniwala siyang maaaring ganoon nga. Naalala ng binata na si Ulysses ang naatasang linisin ang lugar na iyon na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na nangyari noong bahagi pa siya ng kanyang lumang grupo. Isang araw, sinubukan ni Kurt na kumbinsihin ang dating pinuno na huwag magsulat sa mga guho, ngunit determinado ang lalaki na mag-iwan ng mensahe. Ang dakilang Gulnova ay narito. Sa huli, nagulat si Marlifus ang lalaki upang mapatigil ito sa kanyang kahangalan. Sa isiping ito, napagpasyahan ni Rockins na ang mga guho ay perpekto para sa mga mahilig magsulat kung saan-saan, at ang may sala sa likod nito ay walang iba kundi ang kilalang scribbler na si Ravisky. Ibig sabihin ay lumabas si Ulysses upang talunin si Ravisky. Napagtanto ito ng kawawang binata at naghinagpis sa kanyang kawalan ng kakayahang lumaban para protektahan ang isang mahalagang tao para sa kanya. Nang marinig ni Lise na siya ay mahalaga sa binatang gusto niya, muntik na siyang atakihin sa puso, kaya mabilis na idinagdag ni Kurt na sina Ulysses at ang kanyang mga kaibigan mula sa Sakura ay napakahalaga rin sa kanya, na bahagyang nagpabawas sa kasabikan ng dalaga. Itinabi muna iyon, parehong naiinis ang dalawa sa kanilang kawalan ng kakayahang lumaban at hindi na matiis ang pakiramdam ng kawalang magagawa. Iminungkahi ni Kurt na magtungo sila sa kanlurang guho. Naalala ni Liz na napapalibutan ng mga halimaw ang lungsod mula sa 8 direksyon, kaya iminungkahi ni Kurt na humanap sila ng kutsilyo. Pagdating sa guho, natagpuan nina Ulysses at Alred ang kanilang mga sarili na napalilibutan ng hukbo ng mga kalansay at naramdaman ng babae na may masamang mangyayari.